Tapos yung asawa mo nakahiga lang. Opo. Ay, sarap lasunin yung asawa mo. Ano ba yan? Pasensya na kayo mga kababayan. Naintindihan ko naman yung hirap ng buhay. Kaya lang dapat kasi dahil pinasok ninyo yan, dapat parehas kayo magtatrabaho, maghanap buhay. Eh, ang problema, mahirap na ang buhay, tapos tatamad-tamad pa. 'Di ba? Kawawa lang yung baby sa ginawa ng mga batang to eh. Hirap na yung buhay, aga pa nag-asawa. Tapos pag may anak na, saka magiging tamad. Paano na kaya? Mo ang hirap, complicated na yung buhay ng mama mo. Dapat hindi ka pa nag-asawa. Hindi natin pwedeng iasa sa magulang natin or kanino man. Kung gagawin mo maging maganda ang kinabukasan mo, malaki ang tsansa. No? Kung magsisikap, magtsatsaga ka talaga, darating ang panahon, may bunga ang pagtsatsaga. Pero ngayon, napakahirap na ang sitwasyon mo kasi nag-asawa ka maaga. Instead na pag-aaral lang, kasi kung mag-aaral ka lang ng diretsyo talaga, kahit na anong hirap, pagkatapos ng school, magtrabaho, makakapagtapos at makakapagtapos ka. Pero ngayon, napakabata mo pa, tapos may anak ka, tapos napangasawa mo, irresponsable pa, talagang napakahirap. 'Di ba? Kaya yun ang tanong ko sa'yo, paano na ngayon, ano ang plano mo ngayon sa buhay mo kung ganyan na napakahirap ng sitwasyon? 'Di ba? Paano na kaya ang buhay ng magiging ng anak ninyo rin? Ganito lang araw-araw? 'Di ba? Saan ba yung asawa mo? Kutusan ko. Doon lang po sa bahay po namin eh. Ah, mali. Paano yung anak mo? Naggagatas? Breastfeed naman po. Ah, breastfeed. Pero po pinapainom ko po siya ng Perfect kasi po nakukulangan po siya sa gatas po. Mababa po yung timbang niya. Asawa mo nasaan? Nasa bahay lang po eh. Wala pong trabaho. Ay, bakit hindi maghanap ng trabaho? Hindi pa po siya tinatanggap. Bakit? Bata pa daw po kasi. Eh, kahit na, maghanap na lang na ibang paraan para kumita kasi nagkaanak na eh, di ba? Paano kayo mabubuhay kung ganyan? Sinasabihan ko naman po siya pero nag-aaway lang po kami. Ano ba yun? Di ba? Yung mga bata talaga kayo, aga-aga nyo mag-asawa. Tapos, ang hirap ispilingin. Bilhin niyo na lang po yung kangkong ko pala tinitinda. Sige, kain ka muna. Sige, ibusin mo yung pagkain mo. Mabuti, kumakain na yung anak mo. Napakain ko ng kanin eh. Okay na, dikit ko to. Hindi po. Kasama ko din po ito sa school pag napasok po. Pag papasok ka, kasama rin. So, di ba, mas mahirap kung hindi ka pa sana nag-asawa. Di walang hirap, sarili mo lang pinoproblema mo. Tapos ngayon, asawa mo, hindi maghanap buhay, ikaw naghahanap buhay. Dapat siya yung nagtitinda. Nagpapatulong nga po ako sa kanya eh. Ayaw niya naman po ako tulungan. O paano nga, dapat kinausap mo, paano tayo mabubuhay kamo kung ayaw kanyang tulungan? Paano na magiging buhay ninyo? Di ba? O,
Kakasya ba yun sa inyo? 5 tali? Di ba? Pero kung kasama yung asawa mo, kahit bata pa yan, di madami-dami ang maibibinta nyo, magkasama kayo, mas marami kaysa ikaw lang, di ba? Dapat mas yung asawa mo ang magpursige na magtinda dahil ikaw nag-aalaga ng ano. Asan ba yung asawa mo? Kutusan ko. Doon lang po sa bahay po namin eh. Ah, mali. Dapat siya yung nagbabantay. Pwede rin magkasakasama sana kayo. Di ba? Sa bahay, anong gagawin niya sa bahay? Nakahiga lang po. Nakahiga lang. Ano ba yun? Minsan po, hindi na ulit po kami nakain. Tapos, minsan hindi na kayo nakain. Tap, Puro tubig lang po. pwede ba yon? Tapos yung asawa mo nakahiga lang. Opo. Ay, sarap lasunin yung asawa mo. Ano ba yan? Pasensya na kayo mga kababayan. Naintindihan ko naman yung hirap ng buhay. Kaya lang dapat kasi dahil pinasok ninyo yan, dapat parehas kayo magtatrabaho, maghanap buhay. Eh, ang problema, mahirap na ang buhay, tapos tatamad-tamad pa. 'Di ba? Kawawa lang yung baby sa ginawa ng mga batang to eh. Hirap na yung buhay, aga pa nag-asawa. Tapos pag may anak na, saka magiging tamad. Paano na kaya? Mo ang hirap, complicated na yung buhay ng mama mo. Dapat hindi ka pa nag-asawa. Nag-asawa ka rin maagang, naging complicated din ang buhay mo. Paano na ngayon yan? Anong plano mo sa buhay? Hindi natin pwedeng iasa sa magulang natin or kanino man. Kung gagawin mo maging maganda ang kinabukasan mo, malaki ang tsansa. No? Kung magsisikap, magtsatsaga ka talaga, darating ang panahon, may bunga ang pagtsatsaga. Pero ngayon, napakahirap na ang sitwasyon mo kasi nag-asawa ka maaga. Instead na pag-aaral lang, kasi kung mag-aaral ka lang ng diretsyo talaga, kahit na anong hirap, pagkatapos ng school, magtrabaho, makakapagtapos at makakapagtapos ka. Pero ngayon, napakabata mo pa, tapos may anak ka, tapos napangasawa mo, irresponsable pa, talagang napakahirap. 'Di ba? Kaya yun ang tanong ko sa'yo, paano na ngayon, ano ang plano mo ngayon sa buhay mo kung ganyan na napakahirap ng sitwasyon? Diba? Paano na kaya ang buhay ng magiging ng anak ninyo rin? Ganito lang araw-araw? Diba? Napakahirap. Hindi ko maisip. Kaya pasensya ka na. Nung una, naiinis ako mga kababayan kasi sinabi niya sa akin na tamad yung kanyang asawa. Sabi ko, paano maging tamad? Pero nagkaroon ng anak, kumawa ng anak. Kaya hindi ko napigilan yung sarili ko mga kababayan na magalit. Pero ngayon bandang huli, naawa rin talaga ako sa batang ito. Paano na kaya ang buhay nila? Ganito araw-araw. Tapos ganito, kangkong lang ibibenta ninyo. Hindi naman sa pag-ano sa kangkong, pero kahit maubos pa yan lahat, di ba? Hindi pa rin sasapat. Pero gaya ng sinabi ko, kung kasama sana yung asawa mo sa hirap at ginhawa, magkasama kayo, mas maniniwala, mas bibilib pa ako. Ano pangalan mo ulit? Angel po. Angel. Oh, sige, Angel. Hindi ko na kukunin yung kangkong ha.